Yo guys, dahil madami nagre-request kung paano i-bypass yung CapCut Pro. Kung napapansin nyo naman, halos lahat ng features ni CapCut ngayon is kinakailangan na ng Pro. So, for today's video, ituturo ko sa inyo yung step-by-step guide. Bago ko pala ituro, reminder lang guys na for desktop lang to. So, kung naka-phone kayo, suggest ko sa inyo is mag-CapCut mode na lang kayo. Yung unang step dito is open nyo yung CapCut and then dito sa homepage, click nyo yung settings icon sa taas and then click settings. So, makikita nyo dito yung pinakaunang path o yung save to. Click nyo lang yung folder icon. Pag na-click nyo yung folder icon, ikakopy natin yung location nya. So, i-click nyo lang tong empty space na to. And then, copy or Control C. Tapos, pwede nyo na siya i-X. After nyo makopy, pwede na kayo mag-start mag-edit. So, mag-add tayo ng mga pro features para makita nyo na gumagana talaga siya. Ayan. Ayan. So, hindi nyo siya ma-export kasi ginamitan natin ang pro features. So, ang gagawin natin is select all lang natin or Control A. And then, right-click nyo. Then, compound clip or Alt-G. After nyan, makikita nyo tong video tab sa taas. Scroll down lang kayo hanggang sa makita nyo yung motion blur. I-check nyo lang siya and then yung blur is isi-zero nyo. So wait lang natin na mag-process siya. So after mag-process ng motion blur, pwede na natin siya i-bypass. So kung naaalala nyo, may pinakopy ako sa inyo kanina and ngayon natin siya gagamitin. On your keyboard, click Windows plus R. Lalabas dito yung run page. And then, ipipaste nyo lang dito yung kinopy nyo. Click OK. And then, mag-open yung file explorer nyo. Hanapin nyo lang yung pangalan ng project nyo dito. Nandito siya sa taas. So, hanapin nyo lang dito sa folder. Yung sa akin is 04113. So, open lang natin yan. And then, click nyo yung resources. And then, video ALG. So, andito na yung in-edit natin. Pwede nyo na siya i-upload or i-drag and drop. Pero kung gusto nyo mag-export ng high quality, suggest ko sa inyo is i-drag nyo siya sa timeline nyo. And then, pagpalitin nyo ng pwesto yung dalawa or deletein nyo na lang to. So sa akin, kailangan i-keep ko siya. I-click ko lang yung V sa keyboard para mag-disable yung clip. And then, pwede na natin siya i-save. So, napapansin nyo, hindi tayo hiningan ng CapCut Pro. Ayun lang naman and thank you so much sa panonood. Sorry din kasi late ko nagawa yung tutorial.